itong issue sa pagitan ni Raisa May Dizon at ni Kim Chiu dahil po doon sa sinasabing bad joke sa It's Showtime. Hindi po niya intensyon na laitin, maliitin at palabasing pangit si Raisa May. Correct. May naglabas po ng mga pictures ni Kim Chiu nung bago pa siya pumasok ng PBB House. Oo. Ang caption, retokado. O baka naman natatakot na naman kayo, Showtime, dahil ngayon kinikilig ang publiko kay Raisa May at kay Kay Bimbi. Siguro, kumbaga sa driver, itong si Kim Chiu, mas mabilis ang dila niya kaysa sa pag-iisip. Preno-preno naman kung minsan. Hindi puro selinyador. Ang pinakamayaman at nagkamal ng matinding salapi sa showbiz, walang iba kundi si Miss Nora Honor. Pero nung nga palang nagkasakit na siya, labas-masok siya sa ospital, yun talagang wala na halos siyang malapitan. Kaya po pwede nating sabihin na talagang namayapa siyang mahirap. Yung mga lupa doon sa Bicol na hindi na ibenta, nasa pangalan pala talaga ni Ian De Leon. Ang mainit na chika! Ang mga walang prenong intriga. Ang mga pinagpipistahang kontrobersiya tungkol sa kanya tutok na dito lang sa Showbiz Now Na! Kumusta na po kayo mga pinakamamahal naming kachika sa buong mundo? Ano man po ang nagaganap sa iba-ibang bansa, maging dito sa Pilipinas. Hindi pa rin po kami titigil ni Romel Chika sa paghahanap ng maiinit na issue at kontrobersiya na ilalatag namin sa inyo. Bakit? Ito man lang po ay pambawas ng ating pag-aalala, ng ating lungkot at ng stress. Di ba naman, Romel Chika? Tama, anuman, saan man, hindi kayo maiiwanan dahil nakatutok lang kayo sa amin. At kasama natin sila sa anumang panahon. True. At saan pa po ba tayo magkukwentuhan, magpapalitan ng opinyon? Malayang-malaya po kayo. Dito lang po sa aming programa, inyong programa. At ito po ang Showbiz Now Na! Hindi ka na naninibago. May konti na lang Anong dapat makakasasaan. mo ipagpanibago? Kasi may kaharap ako tante. Ikaw na tayo na dalawa na lang na magkaharap Bakit ngayon. maganda nga tayong dalawa. Mata sa mata. Ay, oo. Eye to eye, di ba? Oo, may naalala to na kung eye to eye. Teka muna, dito na tayo sa mainit na pinag-uusapan ng publiko ngayon. At may mga paksyon-paksyon dito, nahahati talaga. Nagkakaroon ng mga bardagulan. Ay, opo. Nagkakaroon talaga ng bardagulan. Ito po, mga kachika, ay nag-ugat po itong issue sa pagitan ni Raisa May Dizon at ni Kim Chiu dahil po doon sa sinasabing bad joke sa It's Showtime. Yes. Pero alam mo ko, Romelo, napanood ko kasi yun, Ako kasi always sinasabi ko kay Kim, di ba? I don't see anything bad in her eyes. Totoo. Para sa akin, maganda ang puso ng bata Wala talaga ako nakikitang masamang intensyon sa kanyang anumang ginagawa. Ang tingin ko ba, ito kasing si Jugs, nung nagsasayaw siya na ala cha-cha Ay, ni Raisa May, cha-cha. gumaganyan, Oo. biglang napalingon itong si Kim Chiu. Nakita yung mukha niya na parang namamaga, na maputing-maputi. Natural, nagulat itong si Kim Chiu. Kaya sabi niya, ay, Raisa May. Siguro, ang ibig niyang sabihin doon sa ay, Raisa May, yung cha-cha-cha-cha. sayaw-sayaw, oo. Yung cha-cha. Si Lotus Field nasa likod mo! Lotus Field? Ano po Lotus Field? Ah! Bakit si Raisa May? Ay! Yari! Ay! Si Lotus Field! Hindi po niya intensyon na laitin, maliitin, at palabasing pangit si Raisa May. Correct. Yun ang tingin ko opinion ko yun. Oo. Kaya lang, Nay, ang problema dito ay yung tingin ng iba. Oo. Mismo kung tatanungin naman dyan si Kim Chiu, parang ano lang yun parang wala siyang ibig sabihin na, ay, Raisa May, kasi sa'yo, Raisa May naman yung sa'yo Pero yung hawig, At saka doon na. sanay naman na tayo kay Kim Chiu na dumadaplis ang dila Ay, madalas. totoo. Diba? Ngayon nga po, dahil sa pagbabardagulan ng dalawang paksyon na ito, may naglabas po ng mga pictures ni Kim Chiu nung bago pa siya pumasok ng PBB House. Oo. Ngayon, ang nakalagay doon, ang caption, retokado, nakalagay. Si Raisa May nga naman,
Walang galaw. Hindi ginalaw ang anumang bahagi ng muka. Kaya Kim Chiu nakalagay retokado. Dahil inilabas nga yung picture nung bago pa siyang pumasok ng PBB. Ayan na. Lumalim na talaga ang kwentong ito. Actually, simpleng pagkakamali yun na wala namang mean kay Kim Chiu. Na paano lang na... Nagulat. Talagang pinaano lang ng mga taong mga basher ni Kim Chiu. Ay, actually, basher ni Kim Chiu ang nag-ano niyan na parang, bakit mo kailangang banggitin pa yung pangalan Pero ni marami Raisa? rin nagtatanggol kay Kim, ha? Ay, oo Katulad naman. yung sabi nila, o baka naman natatakot na naman kayo, showtime. Dahil ngayon kinikilig ang publiko kay Raisa May at kay Kay Bimbi. Bimbi. At meron naman nagsabi talaga doon na, o sige, kung ayaw nyo dito, di umalis kayo. Ayan. Doon kayo sa kabila. May malay Dahil nandun na. si Bimbi at saka si Raisa May, nagpapakilig. Parang Yes. ganon. Ito yung naisip ng marami na, naku, natatakot ang showtime kasi noong 2015, nung magkaroon ng ALDAB, ng Alden Richards at saka si Maine Mendoza, hindi ba sila naman inaamin nila na nung mga panahon na yon ay talagang bumagsak ang rating nila. Nilamon sila ng buong buo ng Itbulaga dahil sa ALDAB. Nga hindi na nila kung ano ang gagawin na nila para Na hanggang matapatan sa lang. gusto na raw yata nilang magsarado. Correct. Di ba? Parang ganun. Oo. Ngayon, dahil po dito si Raisa May nga, yung parang naging puntirya, di umano, nitong si Kim Chiu, natatakot daw ang showtime. Dahil eto na nga, nakadiskubre na naman ang junior ng ALDAB, ang Itbulaga. Hindi naman nakakapagtaka kasi naman may kilig naman talaga yung Raisa May at saka Bimbi. Kagat May na kilig. kagat. Totoo. Kagat naman. Nakuha nga ni Bimbi ang karisma ni Chris Aquino. Totoo. At si Raisa May, yung pagiging ano naman niya, pagiging simpleng dalaga. Pangmasa talaga si Oo. Raisa. Sobra. At saka maraming nakasimpatya kay Raisa May dun sa kwento niya sa interview sa kanya na nung mga panahon na halos hindi na siya isinasalang, once na lang daw siyang sasalang, hindi pa niya alam kung matutuloy. Oo. At saka yung sa kwento niya, ito yung magdudugtong dahil laging ano yung personalidad niya, diba? Laging yun ang laging binubuli Kasi nga, sa kanya. nung tumiwalag na ang Tito Vic and Joey sa mga halos host, di ba? Oo. Humiwalay na. Siya pala yung pinupunteriya talaga, So, na alisin Galing. talaga. Oo. Dahil nando na, pinapractice na raw yung papalit sa kanya. So, nakisimpatya ang ating mga kababayan sa nangyari kay Raisa May. Totoo. Kaya ngayon, dahil nga dito sa bad joke na ito na hindi namin alam kung ano naman po ang intensyon itong jokes na ito na sumasayaw-sayaw pa doon. At nakita nga ni Kim at nasabi niya, Raisa May, yung Lotus Fit. Yes. Di ba? Correct. Kahit walang meaning, yung pagkasabi ni Kim Chiu ng Raisa May, ipinagpalagay na po ng marami na talagang si Raisa yung minamaliit niya. Dinugtong at na. pinipintasan. Correct. Ganon. Nakakalungkot lang, no? Pero alam mo, sa kwentong ito, pareho naman sila makikinabang dito na yun. Di ba? Ang Showtime at ang Itbulaga. Pinag-usapan sila eh. Oo. Ganon yun. Yun eh. Ako naman sa opinion ko rin to, siguro kumbaga sa driver, itong si Kim Chiu, pepreno rin paminsan-minsan. Yun. Siguro natutunan niya na to. Kasi kung pakiramdam niya, hindi niya naman sinasadya talaga ito. Mapapaisip siya, naku, isang pagkakamali, nadulas lang ako. Nagkaroon na ng ganito. Yung gaya ng bawal lumabas. Yes, katulad At niyan. saka yung IV Oo. of spades, yung four of spades. Ganito lang po yon. May discernment po tayong tinatawag. Ano man po nagagawin natin, tayo po ang nagkakaroon ng paalala sa ating sarili na baka sasabihin natin, meron tayong masaktan, baka may umaray, baka meron tayong masagasaan. Oh, yes. May discernment naman. Yun ang kulang siguro kay Kim. Mas mabilis ang dila niya kaysa sa pag-iisip. Oo. Kaya sabi nga, preno-preno naman kung minsan. Hindi puro selinyador. At yan ka mapapahamak, di ba? Totoo. Mababangga ka talaga, makakasagasa ka. Katulad nung nangyari dito kay Raisa May. Kahit naman sabihin mo na wala kang intensyon na hindi maganda kay Raisa May dito, nauna na yung husgado ng bayan. Correct. Na? At nakilala si Raisa May sa pangbubuli talaga sa kanyang itsura. Ang dami na nang gaya naman kay Raisa May. Ultimo nga din yung kapitbahay nila na nakakalungkot. Totoo yun. Sabi nga niya, nung siya ay nanalo sa Little Miss Philippines, ang gaganda ng mga kasama niya, mga mistisa, siya lang daw yung nanlalapot, siya lang daw yung Nararamdaman buti may mo. wild card, di ba? Oo. So doon pa lamang po, meron ng card Yes. si Raisa May, yung simpatya. Kay Kim Chiu din naman, maraming nakikisimpatya. Kaya lang po, si Kim Chiu kasi, yung napuruhan dito, dahil siya yung nagsabi ng Raisa May. Correct. Na hindi naman po niya siguro alintana na maliitin talaga si Raisa May, kundi nagulat siya eh. Yes. Ay,
Raisa May. Tsaka kung sino man talaga makakapanood doon, ay, kahit hindi mo sabihin, ikaw mismo sa manonood, ay kamukha ni ano, di ba? May ganyan, may ganun talaga eh. Nagkataon lang na nabukan niya yung bibig niya na, naku, dapat hindi pala. Lotus Feet eh, Oo. di ba? Tapos sumasayaw-sayaw pa yung jugs, di ba? Kaya, preno-preno rin. At sa mga tagahanga naman po ni Raisa May, magbigay din po tayo ng kaunting palugit ng pangunawa kay Kim Chiu. At sa mga tagahanga naman ni Kim Chiu, medyo pagka kumakabyos ang ating idolo, pagsasabihan din natin. Kalabitin din natin. Para maganda, Oo. di ba? Yun naman yun eh. Wala pong masamang intensyon si Kim Chiu. Si Raisa May naman, hindi naman siya kumikibo. Oo, yung mga ano lang, mga nagmamahal, mga taga-suporta lang naman ni Raisa ang talagang na tama lang din naman yon. Oo, yun Oo. yun. Dito ba sa part na to, kakanta ka na o mamaya na lang? Naku, siguro. Gusto ko ngayon na. Ngayon na? Pwede bang dumalawa ng kanta sa'yo? Pwede ba? Sige, okay O lang sige, na. eh. okay. Kanta Oo. na, Romel. Go, go, go. Ay, eto na, para po sa inyo. Doon ay kaya kong ipunin lahat ng bituin. Doon ay kaya kong igapos ihip ng hangin. Doon ay kaya kong ipagbawal buhos ng ulan. Sa panaginip lang kita mahagkan tuwina. Doon lang. Nonoy Zuniga. Diba? Isa sa pinaka nagtagumpay na pyesa ni Nonoy. Yes. At Diba? yun yung mga kinakanta ko dati nung unang pasok ko sa mga sing-along. Gusto ko kakambyo ka pa doon. Ay, Oh. doon ay kaya kong ipunin lahat ng bituin. Doon ay kaya kong igapos ihip ng hangin. Doon ay kaya kong ipagbawal buhos ng ulan. Sa panaginip lang kita mahagkan tuwina. Doon lang. Uy, magpalista na tayo sa America's Got Talent. Matatalo kayo. Philippines! Sabi na naman. Oh. Philippines out! Ganun. Okay. Sa pangalawa po naming handog na napaksa sa inyo, magbabalik tanaw po tayo sa ating namayapang national artist at superstar na si Miss Nora Aunor. Kailangang maintindihan ng publiko, sabi kasi nila, ang pinakamayaman at pinakanagkamal ng matinding salapi sa showbiz, sa lokal na aliwan, walang iba kundi si Miss Nora Aunor. Di ba lagi ko sa'yo sinasabi Oo, yan? ang kanyang mga pelikula tumabo. Ang kanyang serye, ganun din. At ang kanyang mga plaka. Ay. Kung panahon, long playing, single, Nora Aunor talaga. Correct. Yumaman ang yumaman talaga si Nora dyan. Pati ang Alpha Records, di ba? Yes. Kumusta daw po si Nora Aunor? Bakit parang nung mamatay siya ay walang-wala siya? At ito naman po ay hindi maikukubli. Nung palang mga panahon na yun, dahil kilala nga si Ate Guy sa pagiging generous. Si Nora po kasi may ugali na huling sentimo, huling piso na lang po na nasa kanya, ibibigay pa sa kapwa niya. Baka ba? Too generous to a fault, sabi nga natin, di ba? Oo. Pero yun po siya eh. Doon po siya nakilala sa pagiging palabigay. Pero nung nga palang nagkasakit na siya, labas-masok siya sa ospital, yun talagang wala na halos siyang malapitan. Hindi nga ba't pumupunta siya sa iba-ibang mga negosyante at malalaking tao, binebenta yung lupa niya sa Bicol. Oo. Pero ang sabi naman ng mga pinagbebentahan niya, ang layo namin, hindi rin namin maaasikaso yan. So ito po yung mga panahon na walang-wala na po talaga ang superstar. Kaya po pwede nating sabihin na talagang namayapa siyang mahirap. Nakakalungkot. Oo, nakakalungkot. Dahil Sobrang siya yung nakakalungkot. wala raw makatatalo sa kasikatan na naabot ng isang Nora Aunor. Isa dapat siya, talaga siya yung number one talaga to the top na pinakamayaman sanang artista. Pinakamaraming nagdaan na pera sa kanya. Oo. Pero yung mga lupa pala doon sa Bicol, ibinenta na yung iba. Dahil Diba? sa- Oo. Dahil ngayon labas-masok Sa siya sa ospital. ospital. Wala na siyang mapanggastos. Hindi naman simple yung kanyang sakit. Correct. Lagi siyang nasa ospital. Lagi siyang talagang hospitalization niya ay matagal-tagal din. Ang tunay pong nakakaalam ng kwentong ito ay si John Rendez. Dahil siya lamang po naman ang kasama ng ating superstar nung mga panahong pinakamadilim na bahagi ng kanyang mundo. Yes. Si John talaga yon. Kaya nga masakit yung maraming nag-ano na,
kapal ng mukha mo, umaasa ka, nabibigyan ka pa ng milyon. Teka naman. Teka lang muna. Anong sabi ni Jan? Milyon. Ni Singkunduling nga, wala ako nakuha. tingnan. Wala ako nakuha dyan. Yun ang kanya. At saka alam naman natin, di ba nakikita naman natin yung video, simpleng pamumuhay ni Ate Guy, di ba? Yung maliit, di ba na yung Pagkain, isang Pagkain, klase. isang klase. Naglalagay lang ng konting sabaw. Yun kutsilyo na hindi makahiwa. Oo. Alam mo yung mga ganon, Oo. di ba iisipin mo? Walang talaga? mga bongga tayong nakita Correct. na klase ng buhay ng isang superstar. Oo. At alam po yan ni Jan Rendes. Yung mga lupa doon sa Bicol na hindi naibenta, nasa pangalan pala talaga ni Ian De Leon. So, madaling salita, nailagay. Noon pa man. Oo, nailagay. Noon pa man, nakalagay na talaga kay Ian. Dahil sabi rin siguro ni Ate Guy, siya naman yung biological son. Siya yung sole heir sa kung anumang estate na maiiwan niya. So wala talaga kay Lotlot, kay Matet, kay Kiko at kay Kenneth. Oh, wala talaga. Nasa pangalan talaga yan ni Ian. Okay. Wala pong nalagay sa pangalan ni Jan Rendes. Lilinawin lang po natin yan. Dahil kung meron, hindi po yan maitatago. Hindi pwedeng itago. Oo. Ipaparehistro yan Maglilipat ng mga pangalan. Wala po talaga. Ngayon, eto ang tanong ng marami. Tatakbo raw ba sa mundo ng politika si Ian? Kasi nung May 21, nung nakaraang kaarawan ng ating superstar, ay nandoon siya sa Iriga at may motorcade. Ba? Siya lang mag-isa. Wala ang mga kapatid niya. Paghahanda na raw ba ito? Naku Napapasok siya? So, anong mangyayari dito? Parang napakahirap yatang kunin ng simpatsya na hindi mo kasama kapatid mo at ito ngayon ang maingay sa showbizland yung tinatawag na. Yung kumbaga sa husgado ng bayan ngayon, hindi kagandahan. Oo, hindi maganda yung ang dating kwento. ng kanyang Correct. pangalan. Pero magbabago pa rin naman ito kapag nagkaayos-ayos sila. Tama. Kaya lang, di ba, ang superstar, kumandidato ring gobernador ng Bicol, Oo. natalo siya. Yes. Villaferte ang mga kalaban niya noon So, Tapos, pasok ulit siya, sa party list. Party list. Pero umurong siya. Oo. Umurong na siya dahil hindi na kaya ng kanyang katawan. Physically Yes. talaga. Kaya ito po yung mga bakit ganun? She died a pauper, sabi nila. Opo, totoo po yun, na kahit nagkamal po ng sobrang salapi ang ating superstar, siya po ay namayapa na walang-wala. Kaya pala sinasabi ng mga kapatid, Mana, hindi kami interesado sa man. Baka alam naman talaga nila talagang wala talagang paghahati. Meron o walang alam, Oo. hindi sila naghahabol. Correct. Yun ang pinakamaganda. Hindi sila nang-aagaw. Oo. Kaya nga sabi ni Lotlot, kay Ian lahat yan. Meron man o wala. Basta Salamat. sila, hindi sila umaasa. Wala silang inaasahan na pamana ng superstar sa kanila. Yun. Kaya nakakalungkot na iisipin mo, superstar, nasa pinakaituktok ng tatsulok, wala raw papantay sa kasikatan na naganap at nakuha ng isang Nora Honor. Nag-iisa. Pagkatapos po, siya ay namayapa na walang-wala. Wala nang malapitan. Maaaring yung mga natulungan niya, lumalapit din siya, pagbibigyan siya, pero maliliit na halaga lang. Oo. Ang kailangan niya sa hospitalization, malaking halaga at madalas yun. Pero yan kasi si Nora Honor, di ba na masaya siya. Hindi siya nagsisi ng wala siyang Pera. bahay, wala siyang pera, di ba? Yung nangungupahan lang siya ng ganyan. Pero siya yun Simple siya Oo. Yun siya Kaya hindi natin siya masisisi, di ba? Kaya ito ay isang malaking leksyon sa mga personalidad po na kumikita ng malaki. May katapusan po ang pagkita ng ganyan kalaki. Bukas makalawa, iba na uli ang nasa posisyon nyo at yung naipon nyo, unti-unti yan na mauubos kapag hindi nyo hinawakan ng maayos. Totoo. Di ba? Oo. Grabe ang kwento ni Superstar hanggang ngayon, no? Kahit wala na siya, isipin mo, pinag-uusapan pa rin natin siya. Di ba Iba sabi talaga. nga, popularity is Oo. temporary, but legacy always remains. Ito ngayon nararanasan ni Ate Legacy Guy. yan ng Oo. Nora Honor na kailangang irespeto dahil isa siyang national artist, isa siyang superstar, at panghabang panahon kahit wala na ang boses ng isang Nora Honor, naaalala pa rin po natin siya dahil sa lawak at laki ng kanyang kasikatan. Totoo. Ng popularidad na yan. Talagang nagsasarado ang mga sinihan. Diba? Ayan. Punong-puno ang mga stadium kung saan siya nagtatanghal. Ganon katindi. Alam mo yan, nakita mo yan kasi isa kang Noranya. Noranya na talaga. ako Kaya Oo. kabisado ko yung mga nangyari sa kanya. Okay, yung pangalawang kanta mo, ngayon na. Ay, naku. Siyempre, pagkatapos naman doon lang, pumunta naman tayo sa ngiti. Ay, Oo. ni Ronnie Liang. Oo, gusto. Ayan yung mga kasi, pasensya na po kayo mga kinakanta ko, yung mga OPM kasi yan po ang... At saka, huwag ka mag-sorry, OPM, Oo, sariling oo. atin. Feeling ko kasi
kasi yan ang bagay sa akin kasi maaawitin. At saka magaganda ang awiting Pilipino. Yes, sa iyong ngiti, ako'y nahuhumaling. At sa tuwing ikaw ay gagalaw, ang mundo ko'y tumitigil. Para lang sa'yo, ang awit ng aking puso. Sana'y madama mo rin ang himig kong pagtingin. Ganon. May cambio yan. Walang tataas Walang ito. cambio. Walang cambio. Wala palang cambio Oo. ito. Di bale, okay Relax lang naman to, yan. relax songs. Kasi nga, sino ba kasi yan? Sino ba yan? Sino ba yan? Nahuli sa biyahe. Okay. Eto na nga ang ating blind item. May isang artista talaga naman na talagang gumagawa talaga ito ng pagkakataong mapag-usapan. Siya na mismo ang nagmamaniobra kung paano siya Ay, pag-uusapan. parang siya na ang PRO ng kanyang sarili. Pero magaling din siya. Oo. Gumagawa siya. Marunong tumiming. Yesterday, today, and tomorrow. Kasi ito, lahat na lang, kung meron siyang gagawing pelikula at kung meron siyang karelasyon, ang gagawin niya, yung leading man niya, yun ang gagamitin niya. Pagseselosin niya, yung karelasyon niya. Oh, Oh, diba? ganon. Para lang maramdaman niya siguro na babaeng-babae siya na nagseselos yung karelasyon Na niya. hinahabol pa rin siya. Yes! Kasi dati naman, no, kabataan niya talaga, kabulin talaga din to, in fairness. Pero syempre, pag nagkakaroon ka na ng edad, nararamdaman mo na, ay, parang wala na yata akong Teka asik. nga. Oh, teka nga. So, yung ex niya, na matagal na silang hiwalay, Oo. pinagseselos din niya. Oo, pinagsiselos din niya. Kaya pumupunta siya sa ibang... Kaya nakita mo kapag meron siyang kapartner ngayon, meron siyang eksena, na pag-iisipin mo, bakit? Ba't ginagawa niya? Binubuhay. Binubuhay niya yung mga nakaraan na hindi na... Tatapos na yun dahil alam niya sa sarili niya na may karelasyon siya. Itong huli din, ganun Ito din, ano? ganun din. Pattern nga, di ba yung pattern? Pero, bakit dead ma lang naman yung mga lalaki? Yun nga ang nakakatawa. Diba? Kahit ano gawin niyang pagpapaselos, wala namang kumakagat. Wala. Yung nga isa, yung latest, diba nagsalita ng, I don't care. Yun, di ba? Oh, diba? I don't care. Kung ikaw ang babae, Oo. nagpapasayo sa maririnig mo, anong mararamdaman? Ang sakit nun. Di ba? Dahil lalo naman yung ex na may karelasyon na talaga ngayon, Ay, sinabi mo pa talaga, ano bang gusto nito na pag-usapan? Eh, kung kilig dati ang pag-usapan, oo, nakikinig, pero kasi ngayon, dahil sa mga edad nila, wala nang kilig, kundi umay na. at saka wala na yun. Oo, tapos Nakalimutan na ng mga exes niya. Totoo. Diba? Lalo Kahit na. sino pa. Yes. Wala pero na, tapos na. Pero kasi ito, si babae, talagang mahilig siya sa ganon. Hindi na siya yung cycle ng pagpapapansin. Ginagawa niya talaga. Ang galing nga niya, siya na PRO ng sarili niya. Pag gusto niyang mapansin siya, gagawa siya ng issue. Oo, nakita mo, nangyayari. Pag gumagawa siya ng issue, unti-unti naglalayuan na. Oo. Pati sa mga kaibigan, Oo, ano? diba? Oo. Nga dati-dati nakakachikahan niya. Kalmana kasi naiisip naman, parang, ano ba? Pag may gusto kami sabihin sa'yo, hindi namin pwedeng diretsahin. Kasi iniisip namin baka masaktan ka. Pero ikabubuti niya naman sana yon. Oo. Nag-ano siya talaga ng kaibigan, ano? Tinatanggal, ano? Nagtatanggal talaga siya. Meron siyang flavor of the month, mga tipong ganon. Ganon. Pag ikaw kaibigan kita ngayon, pag may nagawa ka sa akin na iba, ay, Wala. ex ka na. Ex na. Oo, nakakalungkot Okay. lang. Alam mo, kaya nga, laging sinasabi, sa 10 niyang sinabi, 15 ang mali. Ang aga mo naman ang aga mo naman kasi yun ang clue ko eh. Clue. Diba, yun. Marami tuloy yung nag-ano na, eto na naman siya. Meron na naman siyang binubuo na istorya. Laging ganon. Kapag merong eksena, ayan na naman siya. Di ba nakakaano na yun? Ayan na naman siya. Di ba? Alam mo, di parang ano na to, wala na nga naniniwala. Pinagtatawanan pa siya. Oo, at saka nawawala na yung credibilidad niya. Oo, wala naman na talaga. Kaya sa dami naman ng mga ginagawa niyang mga inventong kwento. Sayang Na kasi hindi naman niya kayang panindigan. kung dati hindi mo siya kilala na katsikahan mo na siya, Maniniwala ka. Ayan, eksakto. Pero pag tumagal na at naglaon na lahat ng tsikahan nyo at naglalabasan na yung kwento niya, may isip mo, ano to? Parang ako yata yung na playtime. Oo. Di ba? Tayo nga nabudol. Okay, di ba? Okay, clue na tayo. Nagbigay na ako ha. Oo nga. 10 niyang sinabi, 15 po ang sinasabing mali. Ikaw. Dako, hindi ko siya pwedeng banggitin ng iba kasi agad na yun. Agad na yun, di ba? Parang, oo. Hindi siya si G. Oh. At hindi rin siya Hindi siya M. si M. Basta, nandun lang sila.
Basta ito yung mga magaganda. At hindi rin siya si Jay. Oh, diba? Ang dami na yan. Pero alam ko na sila, alam na to. Alam na alam nila Tito Manny to. Ay nako, Tito Manny Garcia at Tita Norsky, sigurado yan. May M, may G, may J. Ano pa ba? Kabisado nyo ni Tita Norsky yan. At syempre, wating-wating ng London. Yes. Maraming salamat sa iyong mga text messages, sa iyong appreciation sa ating programa. Maraming salamat sa iyo. At si Miss Nags ng Belgium, winner daw ang pagkanta mo. Naku, sana Sabi ba? niya. Sana sa mga susunod maging winner pa rin. Oo. Hiram Lia, mga Tala Girls, di ba? Wow. Lulu Malig at Ronagay Real, maraming salamat. At syempre, dito sa Pilipinas, aba naman, Direk Franny Zamora. Oh, Radio Balaguer. Makalalampas ba sa inyo yan? Dan Clavesillas, Dims Ignacio ng Singapore, si Jamie Dacia. Si Gyson Magdalaro. Ay, si Gyson, belated happy birthday. Oh, friend. Saturday. Correct. Happy birthday sa'yo, anak. Oo. At syempre, Si Tita Ace. ng Oo, Pet Market. yan. Naku, napakarami nyo na talagang tumututok sa amin pagdating dito sa blind item. Wala na po sa inyo ngayon ang mauupo sa row 4, nakatabi ang mabahong basuran at walang. Electric fan. Kaya naman, Mag-subscribe na po kayo, mag-like, mag-share. At pakisama rin po ang Romel Chica Vlogs ko. Maraming pong salamat. At syempre, lagi po namin sinasabi sa inyo, huwag po kayong mag-i-skip pag pinanood nyo po ang aming video. At ang aming TikTok na Showbiz Now na official, huwag nyo pong kalilimutan i-subscribe. Maraming pong at salamat. pakiusap po mga SNNers, simulan po natin at tapusin po natin ang ating programa. Yes. Napakalaking tulong po niyan para sa aming produksyon. Salamat po. At sobrang salamat po sa inyong suporta, oras at pagmamahal. Hindi po namin alam kung paano ibabalik sa inyo ito. Pero bago tayo magtapos, gusto ko munang magpasalamat syempre pa kay Tita R.C. Hernandez, ang aking best friend, na may-ari po ng Twin Princess Gems dyan po sa Shopsville Green Hills. At meron din po siyang shop sa Marriott Hotel sa Manila. Tita R.C., maraming salamat sa iyo. Ay, nako, maraming salamat Thank kayo, you, Romel. Nanay. At sa inyo po Ayan. lahat. At sa inyo po, sa muli, sobrang salamat po. Mag-ingat po tayo. Mainit, malamig ang panahon sa buong mundo. Laban lang po tayo. Hanggang sa susunod sa sultada po ng inyong programa, aming programa. At ito po ang Showbiz Now na. Doon ay kaya kong ipunin lahat ng bituin. Doon ay kaya kong igapos ihip ng hangin. Doon ay kaya kong ipagbawal buhos ng ulan. Sa panaginip lang kita mahahagkan tuwing na doon lang. Ganon. maraming salamat po. Thank you, Romel. Ang mainit na chika! Ang mga walang prenong intriga. Ang mga pinagpipistahang kontrobersiya. Tungkol sa kanya tutok na dito lang sa Showbiz Now na!